O ngayon, magka-calibrate naman tayo ng digital thermometer. Pinoy, Calibration Master. 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 Yan ang digital thermometer. Ayan. Ito yung sample natin. Ito yung ating UUT, unit under test. Ito naman yung ating standard. Yung standard, gawin natin 2 decimal. Yan, makikita nyo dyan. No? Ito, 0.1 ang resolution. Ito naman, 0.01. Ibig sabihin, 0.1 yung pinakamababa niyang nare-read. Bukod sa 0, hindi kasama 0. Ito naman, 0.01 yung pinakamababa niyang nare-read. Yun yung interval niya. Yun yung lipat nung digital. Ito yung ating digital thermometer. Maraming iba-iba ang tawag ng kliyente dito eh. Kapag hiniwalay mo to, ayan, kagaya niyan. Ito, temperature sensor na lang yan. Temperature sensor na lang yan. Kaya, yan. Kasi ito, thermocouple to. Ito, ang type ng sensor na to ay thermocouple. Type K. Thermocouple type K to. Kung paano ko nalaman na type K, yan, nakalagay dyan. May specs yan. Tapos ito, maraming tawag dito. Minsan, digital thermometer tawag nila dito. Tsaka may pangalan niya. Thermometer lang. Pero digital thermometer yan. Kasi digit yan eh. Yung iba kasi graduation kapag yung mga analog. Pero thermometer to. Digital thermometer. Ngayon, yung iba ang tawag nila, kapag magkasama na yung dalawang yan, lagyan natin. Pag magkasama na yung dalawa, yung iba ang tawag nila, Type K sensor, Type K Type K sensor with digital thermometer. Yun yung tawag ng iba. Minsan naman, temperature sensor with indicator naman. With temperature indicator, pwede rin. Pero tama naman lahat. Depende na lang yan sa tawag ng kliyente. Pero pag namali yung kliyente, pwede natin i-correct. Pwede rin namang digital thermometer. Magkasama na yung dalawa. Digital thermometer. Minsan, temperature indicator din ang tawag dito. Pwede rin naman. Yan, kasi indicator naman talaga yan eh. Hindi ba indicator yan? Indicator naman talaga yan eh. Nag-i-indicate siya ng temperature. Minsan, temperature sensor with indicator. Temperature sensor with temperature indicator, with thermometer. Temperature sensor with thermometer, wait lang, with temperature, with thermometer, may ganun eh. Pero ang daming lang tawag eh. Pero mas maganda dyan, thermometer na lang. Kung ako ang masusunod para maisip, thermometer. Kasi pag thermometer, may sensor ka na, meron ka pang indicator. Yan, ganyan ang pag-calibrate dyan. Tapos syempre pag magka-calibrate ka, aalamin mo yung yung range. Ano ba yung range nito? I-search mo. Kung hindi mo alam, i-search mo. Meron niyang specs kung hindi mo alam. Tapos, ang sunod natin kukunin ay resolution. Ayan. Ano ba yung resolution niyan? 0.1. Ayan, yung interval niya. Yung resolution yun yung interval. Yung lipat, kada lipat nito. Tapos, model. Ano ba yung model niya? Ano ba yung brand niya? Fluke. Fluke 54. Ay, 2 yan. 2B. 54 2B. Yan. Yan yung model niyan. Tapos, kunin mo ang serial. Nakalagay sa likod eh, no? Yan, buksan nyo na lang yan. Nandyan yung serial. Tapos, serial identification. Yung identification ng kliyente. Kung wala, NA lang natin or dash kami. Depende yan sa sa procedure nyo. Kung dash ang lagay nyo, pwede ring not indicated.
Pwede rin ganun. Tapos, sensor type. Anong sensor type nito? Ang type nito, alamin nyo, dapat marunong kayo kung paano mag-analyze ng sensor. Ang sensor type nito ay thermocouple type K. Type K. O itong standard natin, ano to? RTD to, 4 wire. RTD 4 wire itong standard natin. Ah, 4 wire yan. Yung RTD kasi may 2 wire, 3 wire, 4 wire. O, A4 to. Automatic RTD yan. Magkakaiba lang naman dyan kung 2 wire kasi pwedeng RTD kasi ang 2 wire, pwedeng thermocouple. O yan. Analyze mo muna. Sige. Mali pa yata ang pasok. Nasira pa yata. Bakit na? Hindi naman. Sige, tama. Pag tama ka, tama ka. Mali pala eh. Nasira mo pa. O yan. Tapos sa nasunod natin, nasa ano na tayo? Yun, sensor type. Yeah, ang sensor type kasi sa thermometer, merong thermocouple. Yung thermocouple, maraming type. May type K, may type J, may type T, may type S. Bahala na kayo, search nyo na lang kung anong type ng thermocouple. Pag RTD, may 2 wire, may 3 wire, may 4 wire, may PT100, may copper. Basta, marami yan. Kayo na lang ano. Pero ang madalas, ang usual ay sa thermocouple type K. Yun yung common. Sa RTD, 3 wire. Yun yung common. Yun talaga. Madalas. Yun talaga ang ginagamit. Tapos, next natin ay immersion length. Stem length. O, yung stem length natin. Ito, sukatin mo ano, Aloy. Stem length natin. Ito muna yung sample natin. Yung ikakalibrate natin. Ano yung ba yung stem length niya? Ano bang ibig sabihin ng stem length? Ang stem length, yun yung sensor. Yung haba nung sensor, yan. Sukatin natin. Gaano pa kahaba yung sensor natin? 20. O yan, 200 mm yan. Kasi centimeter to eh. 200 mm ang ating stem length. Kung gaano kahaba. Yan o. O yan. Susukatin natin yan kasi kailangan natin sa calibration alam yung ating stem length. O, tapos, immersion length. Ano naman ang ibig sabihin ng immersion? Ibig sabihin, kung isi-search nyo ang immersion length, ibig sabihin ng lubog. Immerse, lubog. Kumbaga sa barko, merong immersion level. May water level. O kung sa mga barko, meron siyang immersion. Ayan. Gaano ba kalalim yung lubog niya? Doon. Kasi minsan, hindi siya nasasagad. Minsan, sagad yan. Kasi minsan, pag maiksi ang immersion length, ang stem length, minsan nasasagad siya. Ay ngayon, dahil mahaba ang ating stem length, tingnan natin yung immersion. Yan, ganyan. Ayan. Kapain ko na, ayan. Hanggang dito yung kanyang lubog. O. Ibig sabihin, yung immersion niya, hindi siya sagad. Hanggang dyan lang. Yan, baliktad ka. Yan. O, baliktad, yan. So, yan ang immersion. 90 mm. Yun lang yung immersion niya. Bakit ba natin sinusukat yung immersion? Kasi para malaman natin kung yung sensor ba nitong thermocouple ay nakalubog. Kasi, hawakan mo Kaloy. Yan. Kasi, ang sensor niyan hindi natin nakikita. Yan. Hindi natin nakikita dyan kung nasan ba yung sensor niya. Hindi natin alam. Ang sensor niya nasa times 10. Halimbawa, sukatin natin ang diameter nito, ng stem na to. Pag sinukat natin yan, yung diameter niyan, i-times 10 natin. Pagpalagay mo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Yan, yung diameter niya times 10, nandito. Yung sensor niya,
nandito yan sa loob ng times 10 ng diameter. Yan, nasa loob niyan. Hindi natin alam kung nandito ba, nandito ba. Basta dapat at least times 10 nakalubog yan. Ngayon, ang immersion natin ngayon ay nandito, 90, di ba? Tama. Ibig sabihin, nalubog talaga yung ano, yung sensor niya. Yan. Kasi, ang loob nitong type K na to, ganito. Ayan. Ayan, ganyan ang ganito. Ito, pag yung ganito, yung sensor niya, ito type K din kasi ito eh. Yan, type K yan. Yan, thermocouple na yan. Kaya pag sinalpak mo yan dyan, kasi ano naman to eh, dual channel to eh, 2 channel tong ano ba yan. Ayan, nasa baba. Kung may reading tong dalawa, ayan. Pag-compare natin. O yan, magkaibang sensor. Yung isa may stem, yung isa wala. Yan. Kaya kanina, kinukuha natin dito sensor length, diba? Stem length, di ba? Stem length yan. Dito naman, ang kukunin natin, hawakan mo to. Yan. Okay na tayo dyan, tapos na tayo dyan sa isang sensor. Naman. Yan. Ayan yung thermocouple na yan. Sige, bitaw mo yan. Sige, yan. Yan. Discuss natin yan. Yan, ang kinukuha naman natin dito, iunat mo. Yan. Ang kinukuha naman natin, kung ang kinukuha natin dito ay stem length, dito naman is sensor length naman. Yan, simula dito susukatin natin hanggang doon. Kasi safe na tayo na malulubog natin yung sensor kasi yung dulo na wala siyang stem dulo na yan. Kaya wala na tayong pakialam sa immersion yan kasi siguradong masasagad natin yan kasi yung dulo niya na mismo. Pag nilagay natin yan dito, sagad na talaga yan kasi dulo na yan kahit kalahati pa yan ay sagad yan, nalubog natin ang sensor niyan. Ngayon, ang kukunin na lang natin yan sa specs niya ay sensor length na, hindi na stem length. Kapag ganyan yung sensor natin, yan ay susukatin natin. Alam mo kung bakit? Bakit? Palagay mo, bakit? Kasi, itong thermocouple kasi na to, napuputol yan. Pag naputol to, i-twist mo lang yung dulo niyan, magre-read na yan. Kahit dito yan maputol, i-twist lang natin yung dulo niyan magre-read. Yan yung thermocouple. Kaya, kukunin natin yung sensor length kasi, halimbawa yan. For example, ito ay nasa, ilan to? Mga 1, 2, 3, 4, 5. Halimbawa, 600. Pagpalagay natin 600 mm. Pag naputol yan, hindi na yan 600. Pagpalagay mo, 500 na. Hindi na yan yung kinalibrate natin. Ang kinalibrate natin yung 600. Pag pinutol mo yan, ikakalibrate mo ulit yan ng bago kasi iba na ang reading yan. Doon sa thermometer, iba na yan. Kaya nilalagay natin yung sensor length. Ngayon, pag hindi na yan 500, halimbawa, nag-audit, nakalagay dito sa certificate mo ay 600. Ba't ito 500 na lang? Hindi na yan calibrated. Kasi, ang kinalibrate ay 600, hindi yung 500. Kaya nilalagay natin yung sensor length. Okay? Tapos, okay na. Basta ganun lang pag-calibrate ng thermometer. Ngayon, dito ka na, kaloy. Yan. Pagka-calibrate, salpak mo. Yan. Ayan. Tapos, nakaset na sa 50. Kung hindi pa kayo marunong gumamit ng dry block, i-search nyo kung paano gamitin ang dry block. Mayroon naman akong video dyan. Yan. Wait lang. Parang masikip yata yung isa. Yun. Sagad. Sagad yan na. Mas okay, sagad. Tapos yung isa sa kabila. Yan. Yan na. Pareho ng nakasalpak ang ating thermometer. Nakaset siya kung basta tinuruan ko na kayong mag-set. Yung purpose nitong dry block ay temperature source siya. Pwede siyang mag-generate ng temperature kung 50, 100, kung ano yung trip nyo, kung ano yung test point nyo. Kung paano mag-set, pipindutin nyo lang yan. Yan. Example 50, yan 50, nagbi-blink, enter nyo lang. 50 na yan. I-generate nya yan. Yan, 50. Kapag, halimbawa, na-meet niya yung 50, magka-cut out, o kumbaga, papatay niya yung heater. Tapos, kapag lumampas naman,
Pag lumampas, papatayin niya yung heater. Pag bumaba naman, o-open niya ulit yung heater. I-maintain niya yung 50. Yun yung purpose nitong drive lock na to. O, tapos yan, may oras kung paano siya mag-stabilize. Pag bumababa ng bumababa yan, ibig sabihin, pag nag-zero na siya, ready na yan, pwede na kayong mag-reading. Ibig sabihin, stabilize na yan. Comparison lang naman yan, yan. Oh. Ano ba yung reading ng, mamaya, hintayin natin. Ano ba yung reading ng thermometer mo na kinakalibrate compare doon sa standard natin? Ano yung correction niya? Kaya kailangan mas accurate yung ating standard. Kung ito 0.1, at least ito 0.01 man lang. At least times 3 accuracy. Ayan, hintayin na natin. No, kahit hindi na natin hintayin. Basta yan, correction. Kung reading nito ay 50.3 o kung ito ay 50.01, yun yung reading niya, yun yung correction niya, may correction siya. Ganyan lang pag-calibrate ng digital thermometer. Tapos nakuha nyo na yung isang test point mo, dapat at least 5 test point kayo. 5 test point. Para bahala na kayo sa kliyente nyo, isabihin nyo lang, 5 test point ang kailangan natin. Pili na lang kayo kung ano yung temperature na gusto nyo. Yan, ganyan ang pag-calibrate ng digital thermometer. Ganon din naman pag-calibrate ng LTD. Ganon din, i-drive lock mo rin, ganyan. Same lang naman yan. Subscribe Naaman, KO Masters.